Sa gitna ng siksikan at amoy usok na bangketa ng Quiapo, nakuha ni Nestor sa isang bentahan na hindi niya matanggihan. Isang makintab at tila bagong smartphone sa halagang halos ipamigay na, 1,000 piso lang ang presyo nito. Sigurado ka dito, Manong. Basta tandaan mo iho. Kapag tumunog yan sa 10 oras ng gabi, huwag mong sasagutin. Tumawa lang si Nestor. Sa hirap ng buhay at sa kailangang gadget para sa bago niyang trabaho bilang delivery rider, inisip niyang nananakot lang ang matanda para hindi siya magreklamo kung sakaling mabilis itong malubat. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nabulabog ang mahimbing na tulog ni Nestor. Ang cellphone na nakapatong sa semento sa tabi ng kanyang banig ay nag-vibrate ng malakas, hindi normal na vibrate, kundi isang pagyanig na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Walang ringtone, kundi isang tunog ng scratching parang kuko na kumakamot sa salamin. Naalala niya ang babala, pero dahil sa antok at inis, pinindot niya ang reject. Muling tumunog. Muli niyang ni-reject. Sa pangatlong pagkakataon, hindi na nakapagpigil si Nestor. Sino ba to? Nestor, bakit mo pinatagal ang pagsagot? Ang boses ay hindi tao. Parang pinagsama-samang tinig ng mga taong naghihinalo na may halong kalansing ng bakal. Sino to? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Hindi sumagot ang boses. Sa halip, narinig ni Nestor ang sarili niyang boses sa kabilang linya. Sino to? Sino to? Paano mo nalaman ang pangalan ko? Paulit-ulit ito, bumibilis hanggang sa maging isang nakakangilong tawa. Biglang namatay ang tawag. Pero ang screen ay hindi nag-black. Lumabas ang isang litrato. Isang selfie ni Nestor habang natutulog, kinuha mula sa anggulong habang natutulog siya. Mula noon, hindi na tinantanan si Nestor. Kada gabi, tatawag ang unknown number. Kung hindi niya sasagutin, ang mga gamit sa kanyang silid ay nagliliparan. Kung sasagutin naman niya, kailangang magbigay siya ng isang alay. Isang gabi, tumawag ang isang unknown number. Gutom ako, Nestor. Ibigay mo ang iyong kaliwang pandinig. Kinabukasan, nagising si Nestor na tila may nakabara sa tenga. Pagtingin niya sa salamin, ang kanyang kaliwang tenga ay tuyot na, bingi na siya. Wala nang madinig ang kanyang kaliwang tenga. Nagtangka siyang itapon ang cellphone sa ilog Pasig. Pag-uwi niya sa bahay, ang cellphone ay basang-basa na nakapatong sa kanyang unan, bumubula ang screen, at muling tumunog. Sa ikapitong gabi, hindi na nakayanan ni Nestor. Ang kanyang katawan ay payat na, ang kanyang balat ay kulay abo, at ang kanyang mga mata ay lubog na sa itim. Tumunog ang phone. Sa screen, hindi na unknown number ang nakalagay. Ang nakasulat ay, ang inyong kaluluwa. Nanginginig na sinagot ni Nestor ang tawag. Parang awa mo na tapusin mo na to. Isang imahe ang lumabas sa screen, isang video call. Nakita ni Nestor ang sarili niya sa screen, pero sa likod niya, may isang itim na anino na may mga sungay na gawa sa usok, hawak ang isang matalim na karit na nakatutok sa kanyang leg. Salamat sa pagbili, Nestor. Ikaw naman ang magbibenta nito sa susunod. Kinabukasan, sa Quiapo, isang lalaking nakasuot ng hood ang naglalakad. Inilapag niya ang isang makintab at tila bagong smartphone sa isang lamesa ng second-hand na gamit. Isang estudyanteng gipit ang lumapit. Magkano to, kuya? Tumingala ang lalaki kay Nestor. Wala na siyang mga mata, kundi dalawang itim na butas na lang. 1,000 lang, iho. Pero tandaan mo, fob mo itong sasabutin.
Ang estudyanteng si Mark ay gipit. Malapit na ang final exams at wala siyang pambili ng gamit, kaya kahit nangangatog ang tuhod niya sa itsura ni Nestor, inabot niya ang huling 1,000 piso niya. Salamat kuya. Sabay takbo palayo. Hindi niya napansin na ang mga yapak ni Nestor sa semento ay hindi nag-iwan ng anino. Sa unang gabi ng paggamit ni Mark sa cellphone, may kakaibang nangyari. Habang nagre-review siya para sa calculus, biglang uminit ang unit. Kusang nagbukas ang notes app at mabilis na nag-type ang mga letra na tila may invisible na daliri. Lahat ng formula, lahat ng sagot sa exam bukas, detalyado. Wow, ang swerte ko. Hindi na niya inisip kung paano ito nalaman ng phone. Ang mahalaga, papasa siya. Sa loob ng classroom, habang hirap na hirap ang kanyang mga kaklase, tinitingnan lang ni Mark ang screen ng cellphone. Pero may napansin siyang bago. Sa ilalim ng bawat tamang sagot, may nakasulat na pulang letra. Bayad sa bawat sagot. 1% ng iyong buhay. Hindi ito pinansin ni Mark. Akala niya ay glitch lang o biro ng kung sinong hacker. Lumipas ang 1 linggo. Naging top 1 si Mark sa buong batch. Pero ang kapalit ay nagsisimulang magkasugat sa kanyang katawan. Ang kanyang makinis na balat ay nagsimulang magkaroon ng mga liver spots na parang sa matanda. Ang kanyang buhok, na dati ay makapal, ay unti-unting nalalagas. Isang gabi, habang naghihintay ng sagot para sa history exam, hindi lumabas ang mga petsa at pangalan. Sa halip, isang video call ang pumasok. Pero dahil sa takot na bumagsak, pinindot ni Mark ang accept. Sa screen, hindi mukha ng tao ang lumitaw. Nakita ni Mark ang isang digital na bersyon ng kanyang sarili, pero ito ay isang kalansay na nababalutan ng manipis na balat. Ang boses na lumabas sa speaker ay tila tunog ng nababasag na salamin. Mark, ang galing mo sa exams, di ba? Pero sa bawat tamang sagot, binabawasan ko ang iyong oras. Ngayon 79% na ang aking nakuha. At 1% para sa iyong diploma. Biglang namatay ang ilaw sa kwarto ni Mark. Ang tanging liwanag na lang ay ang asul na ilaw mula sa cellphone. Sa screen, lumitaw ang huling tanong. Ano ang mas mahalaga? Ang iyong kinabukasan o ang iyong kaluluwa? Sinubukan ni Mark na ibato ang cellphone, pero parang magnet itong dumikit sa kanyang palad. Naramdaman niya ang unti-unting nahihigop ang kanyang kaluluwa sa cellphone. Ang kanyang mga alaala. Ang kanyang ina, ang kanyang mga pangarap, ay unti-unting nagiging digital codes at pumapasok sa loob ng gadget. Kinabukasan, natagpuan si Mark sa loob ng kanyang kwarto. Nakaupo siya sa harap ng mesa, hawak ang diploma na ipinadala sa email, pero ang kanyang katawan ay isa ng tuyot na bangkay parang isang mumis na daan-daang taon na ang tanda. Ang cellphone sa kanyang tabi ay biglang umilaw. Isang bagong notification ang lumabas. Battery full. Ready for new user. Sa bangketa ng Quiapo, isang bagong tindero ang nakaupo. Ang kanyang mukha ay pamilyar. Si Mark ito, pero wala na ding mga mata at may boses na parang bakal. May lumapit na isang dalaga. Kuya, magkano tong smartphone? Mura ba? Lumingon si Mark at mumiti ng nakakapangilabot. ₱1,000 lang, nene. Pero tandaan mo, huwag mo itong sasabutin. Ang dalagang si Elena ang bagong biktima ng sumpa. Dahil sa takot na bumalik sa hirap, tinanggap niya ang alok ni Mark. Hindi siya estudyante, siya ay isang masipag na tindera na nangangarap lumaki ang kanyang maliit na sari-sari store. Sa unang gabi na hawak ni Elena ang cellphone, isang notification ang lumitaw sa screen. I-update ang iyong inventaryo. Ang swerte ay paparating.
Pagkagising niya, ang maliit na tindahan niya ay naging isang malaking grocery store sa loob lang ng isang gabi. Puno ang mga shelf ng mga imported na delata, sariwang karne, at mga prutas na hindi nabubulok. Dinumog siya ng tao. Mula umaga hanggang hapon, walang tigil ang dating ng pera. Ngunit may napansin si Elena, ang cellphone ang nagsisilbing cashier. Bawat beep ng scan, may boses na bumubulong sa speaker. Salamat sa iyong dugo. Salamat sa iyong hininga. Kahit lampas na sa oras ng pagsasara, ang pinto ng grocery ni Elena ay kusang bumubukas. Isang gabi, eksaktong 12:00, tumunog ang cellphone. Isang video call mula sa isang numerong puro 6 ang nakasulat. Naalala niya ang babala. Huwag mo sasagutin! Huwag mo sasagutin! Pero ang pinto ng grocery ay bumukas ng malakas. Pumasok ang mga customer na hindi niya kilala. Sila ay matatangkad, mapuputi ang mga mata, at ang kanilang mga dila ay mahahaba at maitim. Ang amoy sa loob ng grocery ay biglang nagbago mula sa amoy ng bagong giling na kape, naging amoy ng nabubulok na bangkay. Ang mga aswang ay hindi pagkain ang kinukuha sa shelf. Dinadampot nila ang mga sariwang karne at kinakain ito ng hilaw sa harap ni Elena, habang ang kanilang mga lieg ay bumabaluktot sa kakaibang anggulo. Biglang nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Elena. Napindot niya ang accept dahil sa panginginig ng kanyang kamay. Sa screen, lumitaw ang isang barcode. Pero ang barcode ay hindi para sa produkto. Nakasulat sa itaas. Isang aswang na may mahabang kuko ang lumapit sa counter. Inilapag nito ang isang sako na pumipintig patila may lamang puso ng tao sa loob. Iskan mo na, Elena, para lalo kang yumaman. Nang iskan ni Elena ang sako gamit ang cellphone, isang nakakabinging tili ang lumabas sa speaker. Naramdaman ni Elena ang isang matinding sakit sa kanyang likuran. Tumingin siya sa salamin ng grocery, at laking gulat niya nang makitang tumutubo na ang kanyang mga pakpak na parang paniki. Ang cellphone ay hindi lang nagbibigay ng yaman. Ginagawa nitong reyna ng mga aswang si Elena para magkaroon ng permanenteng supermarket, ang mga nilalang ng kadiliman. Habang lumalalim ang gabi, ang mga customer na tao na bumili sa kanya kaninang umaga ay unti-unti ring nagbabago. Ang bawat barya at sukli na ibinigay ni Elena ay may dalang sumpa. Ang buong barangay ay nagiging pugad na ng mga aswang, at si Elena ang kanilang tagatustos. Sa screen ng cellphone, lumabas ang huling mensahe. Transaction complete. Welcome to the family. Hindi na nakayanan ni Elena ang amoy ng malansang dugo at ang tunog ng naglalaway na mga aswang sa loob ng kanyang grocery. Sa gitna ng kadiliman, habang unti-unting humahaba ang kanyang mga kuko at naniningkit ang kanyang mga mata, isang matinding pagsisisi ang bumalot sa kanya. Ayoko na. Ibalik niyo ang dati kong buhay. Kinuha niya ang cellphone at buong lakas na ibinato ito sa labas ng bintana. Akala niya ay matatapos na ang lahat ng tumama ang gadget sa semento, ngunit doon siya nagkamali. Ang screen ng cellphone ay hindi nabasag. May lumabas na isang kulay dugong liwanag na tila isang black hole. Ang hangin sa paligid ni Elena ay nagsimulang umikot ng mabilis, hinihigop ang lahat ng gamit sa grocery pati na ang kanyang mismong pagkatao. Huwag. Parang awan niyo na. Pero ang kanyang boses ay naging digital na lamang. Ang kanyang katawan ay naging parang mga pixels na hinihigop ng maliit na screen. Sa isang iglap, nawala si Elena sa pisikal na mundo. Ang kanyang grocery. Naglaho itong parang bula, naiwan na lamang ay isang bakanteng lot na puno ng tuyong damo. Sa screen ng cellphone, lumitaw ang isang bagong wallpaper, ang mukha ni Elena na sumisigaw sa likod ng salamin, tila nakakulong sa isang walang hanggang bilangguan. Muli, bumalik ang cellphone sa maingay at magulong kalsada ng Quiapo. Isang babaeng balot na balot ng itim na tela ang nakaupo sa tabi ng kalsada.
Si Elena na ito pero wala na siyang buhay sa kanyang mga mata. Ang tanging utos na lang sa kanyang utak ay ang ipasa ang sumpa. Isang lalaking nagmamadali, isang call center agent na nagngangalang Jojo, ang tumigil sa harap niya. Magkano to ate? Mukhang mamahalin? Inabot ni Elena ang phone. Ang kanyang mga kamay ay kasing lamig ng yelo. 1,000 lang para sa mabilis na asenso. Nasilaw si Jojo. Inabot niya ang pera at mabilis na naglakad palayo. Masaya si Jojo dahil sa nakitang bagsak presyo. Habang naglalakad si Jojo, hindi niya napansin na ang wallpaper ng phone ay nagbago. Ang mukha ni Elena ay dahan-dahang napalitan ng sarili niyang mukha, at sa ilalim nito ay may nakasulat na pulang notification. New owner registered. Pag-uwi ni Jojo, inilapag niya ang phone sa kanyang mesa. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, ang phone ay nag-vibrate. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Naalala ni Jojo ang huling sinabi ng babaeng nagbenta sa kanya, isang babala na pabulong na binigkas bago siya umalis. Huwag mong sasagutin. Dahil kapag ginawa mo, ikaw na ang susunod na magbebenta nito. Hindi niya ito sinagot at natulog na lang siya. Kinabukasan may nag-email sa cellphone. Biglang may tumawag 8:00 nga umaga. Matapos niyang pindutin ang accept sa isang kakaibang link na ipinadala ng cellphone, nakatanggap siya ng tawag na nalo siya sa isang Grand International Raffle na hindi naman niya sinalihan. Nasilaw si Jojo sa kayamanan. Kinabukasan, ang kanyang maliit na apartment ay napalitan ng isang mansyon. Ang kanyang luma at sirang motor ay naging isang hilera ng mga mamahaling sports car. Pero kasabay ng pagdami ng kanyang pera ang pag-itim ng kanyang paligid. Sa bawat segundong lumilipas, nararamdaman ni Jojo na tila may humihigop sa kanyang hininga. Ang kanyang mga kuko ay nagsimulang matanggal, at ang kanyang balat ay tila nagiging papel na madaling mapunit. Sa screen ng cellphone, lumitaw ang isang countdown timer. Status, final payment in progress. Alam ni Jojo na ang payment na tinutukoy ay ang kanyang buhay. Sa takot, tumakbo siya sa altar ng kanyang mansyon. Kinuha niya ang isang matandang krus na kahoy na pamana pa ng kanyang lola. Biglang namatay ang lahat ng ilaw. Ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang screen ng cellphone na lumulutang sa hangin. Mula sa screen, lumabas ang isang itim na usok na unti-unting nabuo bilang isang nilalang walang mukha, puro bibig na puno ng matatalim na ngipin, at ang mga kamay ay gawa sa mga kable ng kuryente. Sa ngalan ng itaas, lumayo ka. Ipinatong niya ang krus sa screen ng cellphone, umaasang masusunog ang demonyo. Ngunit sa halip na mapaso, ang demonyo ay tumawa. Isang tawang parang static ng radyo. Hinawakan ng demonyo ang krus gamit ang kanyang itim na kamay. Sa harap ng mga mata ni Jojo, ang krus ay hindi nagliyab, ito ay naging digital. Ang kahoy ay naging mga green codes at unti-unting naglaho hanggang sa maging abo na lamang na kulay abo. Ang iyong pananampalataya ay hindi tunay. Nagpapanggap ka lang kaya sa impyerno ang bagsak mo. Hindi tinablan ang demonyo dahil ang sumpa ng cellphone ay hindi lang galing sa masamang espiritu, ito ay isang kasunduan na pinindot ni Jojo nang mabili niya ang phone. Binenta niya ang kanyang kaluluwa para sa material na bagay, at sa mundo ng mga demonyo, ang kontrata ay mas matimbang kaysa sa kahit anong simbolo. Nagsimulang uminit ang sahig. Ang mga ginto at pera sa paligid ni Jojo ay naging mainit na uling. Ang cellphone ay lumipad at dumikit sa noo ni Jojo. Ayoko na ng pera, ibalik niyo ang buhay ko. Ngunit huli na. Ang screen ay nagsimulang mag-scan. Isang asul na laser ang dumaan sa buong katawan ni Jojo. Ang mansyon ay biglang naglaho. Ang mga sports car ay naging mga kalansay ng hayop. Ang natagpuan na lang ng mga kapitbahay sa bakanting lot ay ang cellphone ni Jojo na nakapatong sa isang tumpok ng abo. Sa loob ng cellphone, may bagong folder na nagngangalang in storage.
Sa loob nito, makikita ang mga video ni Nestor, Elena, at ngayon, ang video ni Jojo na walang tigil na sumisigaw habang sinusunog ng digital na apoy. Biglang tumunog ang phone sa gitna ng kalsada. Isang batang naglalako ng dyaryo ang nakapulot nito. Well, mukhang bago ah. Pwedeng ibenta to. Dinala ng bata ang cellphone sa isang matandang lalaki sa kanto. Ang matandang lalaki ay walang iba kundi ang kaluluwa ni Jojo, na ngayon ay siya namang tindero na walang mga mata. 1,000 lang, pero tandaan na. Huwag mo sasagutin. Huwag mo sasagutin. Sa makabagong panahon ng mga gadget at instant na yaman, madaling makalimot sa tunay na halaga ng buhay. Ang kwentong ito ay paalala na. Ang pananampalataya ay hindi lamang simbolo. Ito ay ang katatagan ng loob laban sa tukso. Huwag masilaw sa biglang yaman dahil madalas, ang mga bagay na nakukuha ng mabilis ay may nakatagong mas mataas na kapalit. Ang tunay na sandata laban sa kadiliman ay ang malinis na konsensya at pusong marunong makontento. Tandaan nyo, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa kislap ng screen o sa kapal ng pitaka. Ang pinakamalakas na sandata natin laban sa anumang demonyo, digital man o espiritual, ay ang ating malinis na konsensya at matatag na pananampalataya. Maraming salamat sa muling pakikinig ng maikling kwento. Kung gusto mo pang makinig ng iba't ibang kwentong alamat, mga kwentong pambata na may aral at mga kababalagahan, bisitahin ang playlist ng Pinoy Horror Movie sa aking YouTube channel. At huwag kalimutang subscribe ang Jonas Mini Vlog para updated ka sa bawat kwento.